Okay, so kaya tayo nag-open ng ilaw, no? Kasi ito ay pairalin mo lang naman yung pakiramdam mo pag alam mo bumibilis ka. Check ng mga tagiliran, syempre yung mga side mirror. Pag nagpa-distract ka dyan sa mga kasalubong mo, sa mga ganito lang namang intersection, ang pairalin mo dito. Yung advice ko dito lagi na wag mag-over. Halimbawa ikaw ay lilipat sa right lane. Pag naglilipat ka ng linya, dapat isang pagtansya niyan doon sa mga sasakyan na nasa likod mo, almost downhill na tayo. So bitaw ka lang sa gas, lipat mo sa manual mode, sabing mo papunta sa'yo. Tingnan mo kung ano yung speed mo. Okay, diretso tayo. Okay, Ma'am Jess, lalabas tayo dyan, no? Sige, lagay mo sa drive. Tapos, signal your intention, ha? Okay, tingin mo na sa kaliwa. Kung wala, sige. Gradual kang lilipat sa kaliwa. Yan. So, tayo po ang titigil dyan. Sino yung nauna sa rotonda? Siya yung may right of way. Signal na ikaw sa right. More on ang paa mo niya sa brake. Yan. Kasi marami pang parating. Pagtigil naman dito, kailangan wag lalagpas yung pinakaunahan mo sa kalsada. And then bago ka kumabig ng manobela, dapat natatanaw mo muna yung lilikuan mo. Okay, pasok. Kabig. Okay, tuloy-tuloy. Tingnan mo. Ayan, napunta na siya. So tama lang manobela mo. Gas ikaw ang bahagya. Bawi na ikaw. Bawi. Yan. So naka-straight ka na. Speed up na ikaw. Yan. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo, stay on your lane. Although may binibigay kang alertness din sa mga kasalubong mo, but mas mag-focus ka sa ginagawa mo. Huwag kang papadistract sa kanila. Basta the more na lang dyan ka sa linya. At the same time, kapag ikaw ay lilipat ng linya, make sure na talagang na-check mo muna yung linyang lilipatan mo. Tulad ng sabi ko kanina, ang pag-check pag naglilipat ng linya ito. At tinitingnan muna. Okay, so ngayon, rumble strip, wina-warningan tayo na may rotonda or magbabago ang direksyon natin. So signal ikaw sa right, stay on your lane. Okay, so kaya tayo nag-open ng ilaw, no? Kasi umuulan. Kapag ganito mga sitwasyon ng panahon, so yung awareness natin sa speed dito ay pairalin mo lang naman yung pakiramdam mo. Pag alam mo bumibilis ka, bitaw sa gas. Pag bumabagal ka, gas ka ng gradual. At the same time, chine-check mo siyempre yung surrounding mo. Kung nasa tamang linya ka pa ba. Ang pag-check ng mga tagiliran, siyempre yung mga side mirror. Pag-check sa likod, yung rear mirror. Kasi kapag nagpa-distract ka dyan sa mga kasalubong, mawawala ka kasi sa momentum mo eh. Mawawala ka sa concentration mo. Although may alertness kang binibigay sa nila. So as of now, okay naman yung alignment mo sa manobela. Kaya hindi naman naninigas ang kamay sa manobela. Relax na relax. Tapos dito, syempre, dahil mabibilis na yung kasabay natin, hindi tayo dito basta-basta magpo-full stop. Lalo-lalo naman kung wala naman dahilan. So syempre dito as a defensive driver, kailangan yung speed, yung clearance. Pag may mga gustong umovertake, kaya mo lang sila. Dito sa intersection, ang direction natin diretso lang. Mga ganito lang namang intersection, ang pairalin mo dito yung defensive driving method. Yung search, seen ahead, rear in front, di ba? Kumbaga, titingnan mo yung mga potential hazard na pwedeng magpahamak sa'yo. Tapos dito sa mga linya na yan, yung guhit ng puti na yan, separation line, both side direction, broken line, yan lang tayo pwedeng mag-overtake at mag-change ng lane. Katulad yan, confusing na pavement yan. Broken pero curved siya. So, ang advice ko dito lagi na wag mag-overtake kung hindi mo natatanaw or hindi nyo natatanaw ng malawak o malaki ang unahan nyo.
Dito, pansinin mo, sa lubungang kalsada. Pansinin mo, ang overtaking lane or line ay nasa gitna. And then, ang defensive driving na gagawin mo dito, kailangan huwag kang lalamang dyan sa kaliwa kasi nandyan yung kasalubong mo. So, kumbaga, medyo didikit ka rito sa right mo. So, sa gabi, halimbawa, nasusulukan ng kasalubong mo, titingin ka dito sa gilid, sa edge ng kalsada. Huwag kang titingin sa ilaw ng kasalubong mo. Dito naman, pwede na naman tayo dito actually mag 60. Pero syempre, depende mo rin kasi madulas. Kailangan lang isang driver kasi ramdam mo na kaya mong kontrolin ang sasakyan mo. Okay, speed up ikaw. So ganito naman, halimbawa ikaw ay lilipat sa right lane. Diba? Intention mo lumipat sa right lane kasi itong dinadaanan natin ay passing lane. Halimbawa, ang takbo mo dito ay less than 40, dapat nandiyan ka sa right lane. So kapag lilipat ka, unang-una mong gagawin, naligaw, check mo rear mirror. Kapag wala, tingnan mo ang right side mirror. Mayroon. So, kung intention mo lang naman talaga, hayaan mo lang siya nakasignal ka. Pero wag kang lilipat hanggat hindi clear. Oo. Sige, pwede na. Ngayon, lipat ka. Speed up, ikaw. Pag naglilipat ka ng linya, dapat dagdag ka ng speed para makalipat ka kagad. Tapos ang pagtansya niyan doon sa mga sasakyan na nasa likod mo, habang maliit pa ang tingin mo sa side mirror, maliit pa ang tingin mo sa kanila, ibig sabihin malayo pa sila. Pero habang lumalaki sila ng tingin mo, malapit na. Pag nawala na yun sa paningin mo, nasa gilid mo na yun. Pagramdam mong bumibilis, bitawan mo si gas. Ang paa mo nakalalay kay brake. Alalay na ikaw. Kasi approaching na tayo sa down. Bitaw lang yan. Bitaw, alalay, bitaw. Yan naman na isa ngayon lang. Habang tumatagal ka sa pagdadrive, bumibilis yung reaction mo dyan sa kalsada. Bumibilis yung reaction o reflection mo dyan sa iyong mga kasabay. Katulad yan, almost downhill na tayo. So bitaw ka lang sa gas. Tawag mo lang si gas, nakaabang lang ang paa mo kay brake. Lipat mo sa manual mode, sabit mo papunta sa'yo. Speed mo 40. Yan. So alalayan mo lang brake. Yan 40, titigan mo papuntang pababa. Minus. Okay, diba 4th gear. Anak third siya. Yan. Kasi ang takbo mo pang third. Yan, tingnan mo, nasa almost 40 ka lang. Alalay, bitaw lang yan. So ito, ganitong sitwasyon ng kalsada, enough na to sa third gear. Hindi ka tulad nung halimbawa mga Tagaytay, yun, umaabot ka na lang 2 doon. So dito, yung sayo, kaya pa naman to i-manage sa drive. Opo. Itong sitwasyon na to. Ngayon, kaya lang naman tayo na ganon, para lang maranasan mo kung paano ginagamit ang manual mode. Basta ang mahalaga dito, alalay sa brake, bitaw. Hindi pwedeng binababaran ang brake. Kasi baka mag-close off brake ka. Tulad nga ng ganitong sitwasyon, maulan. Yan, kita mo, sumisignal siya pa kaliwa o nagbe-brake siya. So pagka ganyan, slow down. Okay, so Ma'am Jessa, mayroon tayo diyang dadaanan na intersection. Give and take, wala po siyang traffic light, no? So ang direksyon naman natin po ay papuntang kaliwa tayo. Siyempre, before approaching the intersection, you make slow down. At dito pa lang, sumisignal na ikaw. Pagka ganitong mga highway, 100 meters, signal na ikaw. Paano na sa brake lang. Sedikit ka ng bagya sa kaliwa kasi dyan ang direksyon mo. Sige, bitaw-bitaw lang sa brake. Observe lang. Okay, go. Go. Unti-unti. Yan, sige. Okay, go. Unti lang. Sige, kaliwa. Kabig sa kaliwa. Pampaka sa brake ulit. Kabig pa. Dagdag pa sa pakaliwa ang manubela. Sige, kaliwa pa manubela. Kaliwa pa. Sige, kaliwa pa. Kaliwa pa. Dagdag pa sa kaliwa. O, tama na. Okay, balik ang manubela. Okay, tama na. Kasi ka unti-unti. Tingnan mo yung direksyon mo. Doon ka sa kaliwa. Yan. Direksyon na manubela. Yan. Diretso ulit tayo. After naman natin dito, magbabarangay road naman.